pa nilang gumamit ng bus para dalhin ay iba pang mga kadete na tinamaan ng kidlat. Buti na lang at walang naiulat na namatay sa insidente na matinding hamon sa mga kadete na naka-schedule pa naman na ipadala sa front line sa Iraq at Afghanistan. God's way of telling them, no, stay muna, stay. Actually, relax. Kaya na nila harapin ng kahit ano. Di ba? Kahit anong sakit, kahit anong... Oo, ang dami nila biglaan. Ang dami nila. Kasi di could have been sa field, tapos kung basa yung sahig, di ba? Pag naano lahat sila talaga. Or baka naka yung tipong pag nag-ano kayo, gumagawa naka-holding hand siguro sila. It's terrible. Pero parang, I mean, you know, you're set already na parang, okay, lalaban na tayo ngayon, let's go, pabam! Hindi pa sila nakalis, di ba? Medyo Pero pagdating nyo sa Iraq, pare-pareho yung itsura nyo, nakaganon mga buhok ninyo. Yan yung 14 na tinamaan yan. Yan ang 12th Infantry Battalion. Alam na nila eh. Kayo yun. At high-tech na balita naman mula sa Europe, kakaibang klase po ng manikin ang naimbento sa bansang Estonia. Isa itong shape-shifting mannequin na kaya magpalit ng sukat ng kanyang katawan. Fit Me ang tawag dito at ito daw ang pinakabago at mabisang solusyon para sa mga online shoppers at sellers ng damit. Dahil kaya nito magpalit ng sukat, may papakita ng manikin kung tama ba ang fit ng damit sa customer o kung bagay ba sa bibili ang damit. Sa ganitong paraan, inaasahan nila mababawasan ang dami ng returned items at mas lalong matutuwa ang kanilang mga customer. I wanna bring that mannequin home. Oh, it's not what it's intended for. Okay, sorry. Pero okay yan para sa mga problem sa weight, di ba? Kasi papayat ang mga manikin. Although ngayon, mga manikin yun, medyo may mga laman na rin ng konti, di ba? Finally. And I wonder though kung magkano itong manikin na to. Exactly, baka mas mahal pa sa store. Kaya dun sa returns, yung ginagastos sa pagpaparoon pa rito ng kanilang sales. So Dana, sa China naman, kakaibang teaching method na ginagamit ng isang teacher para ituro ang isang itinuturing na boring subject. Upang maging interesado at nakakaaliw ang kanilang klase sa classical Chinese, naisipan ng grupong gurong si Cao Su na gawing pa-rap ang kanyang mga tinuturo. Noon daw kasi, kakonti lamang nakikinig kapag siya ay nagle-lecture. Kaya naman naisipan niyang gawing kakaiba ang kanyang pagtuturo at mula noon, madami na daw ang excited na pumuntahan sa klase niya. Fashion naman daw ang susunod niyang isasama sa kanyang lesson, pero lalang maaliw ang kanyang, para maaliw ang kanyang mga estudyante. Ang pangalan pala niya ay si Ice Cube. Ice Cube pala pangalan ng teacher. Yeah, in English, yung Kaisu, ibig sabihin Ice Cube. Ice Cube. Ganun. No, just kidding. No, just kidding. Sorry, kasi kung nag-Chinese ka dapat, ay nako, naniwala naman ako. Ay nako. Nahawa ka na sa pagkaututo. Kumari, okay lang yan. Nakahawa pala yun. Pero ang galing yung method niya, at least naman nakuha yung attention ng mga bata. Kasi which is the hardest thing, di ba? Attention to get there. 1、2、3sa uliw tipa, di ba? It's 60? 什么事啊？哦，我是你是 okay. 是我自己。 Okay, anyway. 谢谢。你好。你好，早安。At sa China pa rin sa gitna ng pagtaas ng konsumo ng karne ng mga tao, sinusulong ngayon ng People for the Ethical Treatment of Animals o PETA ang vegetable diet. At isang artista ang kanilang hinirang na lettuce lady na nagsuot ng gown na gawa sa lettuce at isang red chili pepper bilang kwintas para ipakitang sexy ang pagiging vegetarian. Vegetarian din mismo ang aktres at sinabing nakatulong sa kanya ang pagkain ng gulay upang lalo maging energetic at sobrang payat. Pechay nga, yung... Dati kasi ang pagkain ng karne ay isang simbolo ng yaman o estado ng isang Chino. Kapag maraming inihandang karne, ibig sabihin ay nakakain ito ng maayos at masagana. Pero sa gumaganda na pamumuhay sa China at sa paglaki ng kanilang middle class, nagiging ordinary na lamang ang pagkain ng karne at tumarami na ang mga nakakain nito. Actually, sa mga Chinese kasi pag malaman yung tao, malaman yung bata, mayaman. Tapos kung payat ka, automatic, uy, mahirap yan. Ganun. Okay. So it's a class thing for them. I gotcha. At narito naman, eto. Hindi niya kaya i-give up ang karne hamburger o kaya siopaw. Nakalabo yan. Narito na po, Showbiz Balita, Luan D. Good morning, Lulu. Tama, hindi ko kaya yun. Pero time na for my early morning chika for this fun Friday. Patuloy pa rin isinusulong ng People for the Ethical Treatment of Animals o PETA ang pagiging vegetarian ng mga Australiano. At meron pa silang pa-contest para rito.
ang sexiest vegetarian in the whole world. Pasok sa mga kandidato ang mga Pinay na sina Alicia Mayer, Geneva Cruz at Yasmin Curdy. Kasali rin sina Chinchin Gutierrez, Juliana Palermo at ang mga aktor na sina Carlos Agassi at Raymond Bagatsing. Sa mga Hollywood celebrity naman, ilan sa mga kasali ay sina Natalie Portman, Hayden Panettiere at Tobey Maguire. At kahit sino pwedeng sumali sa online voting hanggang June 23 sa website na pitaasiapacific.com. Ayan, bumoto na kayo. Thank you so much, Luan. At bukod nga sa baha na dala ng malalakas na ulan, dagdag pahirap din para sa mga taga-Navotas ang pagdating ng high tide na siya nagpapataas ng baha doon. At maging mga eskwelahan hindi po ligtas dito. Kaya heto at makibalita na tayo sa sitwasyon sa isang paaralan na binabahad doon ang Tangos Elementary School kung saan nakatutok si, of course, my favorite and yours, Susan Enriquez. Susan! Yes, good morning, dudes. Good morning, guys. Nako, dito po tayo ngayon sa Navotas dahil pasukan na naman kaya tiyak naman mong problema na naman ng mga residente ng Malabon at Navotas. Dito po sa Tangos Elementary School, ayan, may 3,000 estudyante po ito. Aba, ay kapag ka po high tide at pag taga-ulan, talaga naman problemado ang mga estudyante pa rin na yung mga guro kung paano sila makakapasok at makakalabas ng kanilang eskwelahan dahil tumataas po ang tubig dyan. Kaya naman po ngayon, serbisyong totoo ang ating gagawin dahil bibigyan natin sila ng isang bagong tulay. Ang tulay na magagamit ng mga estudyante at ng mga guro para makatawid, pasok at palabas ng kanilang paaralan, lalong-lalo na pagka po tag-ulan at syempre kapag po high tide. Ako, alam nyo naman ho, kapag ganyang tubig ulan, pwede ho magkaroon ng mga sakit na makukuha. May mga leptospirosis, pwede magkaroon ng alipunga. Yan yung mga maaaring sakit na makuha. Kaya ho ito ang ating gagawin ngayong serbisyong totoo. At bago tayo umalis ngayong araw na ito dito sa Tangos Elementary School, ay titiyakin natin na magagamit na ng mga estudyante at ng mga guro ang ating inilalagay na tulay na yan. Pinagtutulungan po nating pukpukin para magamit na nila, especially today dahil normal na po ang klase sa buong Metro Manila. Kaya tutok lang po kayo para makita nyo rin kung paano natin tatapusin ang ating ibibigay na tulay dito po sa Tangos Elementary School. Back to studio! Okay, maraming salamat, Susan Enriquez. Alam mo ba, ng isang ostrich egg, may 20 hanggang 24 na itlog ang isang ostrich egg. Maraming salamat, Susan Enriquez. Talaga? Yeah, oh. Keri, sa segment okay. kahapon Natutunan namin kahapon eh. Okay. Hanggang mamaya, meron yan. Para naman sa pinakasariwang presyo na mabilihin ngayon, tingnan natin kung nakaka-apekto ba rito ang pagtama ng bagyong Dodong. Dodong! Sa Taguanay Market ngayon. Sa San Andres, Maynila, si Love and Bear. Love! How you doing? Dodong! Lovey? Dodong! Love? Hello? Love? Hello! Ayan! Hello? And then, good morning, Drew! And good morning sa Markada ng Unang Hirit. Good morning din po sa mga ina ng tahanan at mga mamamalengke ngayong umaga. Medyo hindi naman masyadong apektado yung ating mga presyo dito sa may Dagonoy Market sa San Andres, Manila. Dito po sa pagragasa ni Dodong, parang makeup artist natin si Dodong. Eto na mga kapuso, ang mga latest na presyo po na mga bilihin dito po sa Dagonoy Market. Unahin na po muna natin ang baboy. Ayan. Na dati pong 180 pesos, ngayon po ay 180 pa rin. Ang manok po na dating 125 ay 130, medyo tumaas ng 5 piso. Ang baka po na dating 260 ay 260 pesos ang kada kilo. Sa tilapia naman, 110 pesos ang kilo. Ngayon po ay 100, bumaba. Ang galunggong ay 100 at 100 pa rin. Wala pong bangus na ibinibenta dito sa area. Dulot na rin po yan sa takot na baka hindi mabili dahil sa fish kill. Ang gulay po, repolyo, dating 30, ngayon po ay 20. Patatas na dating 30 ay 35. Bawang, 120, ngayon po ay 110 ang kada kilo. Ang sibuyas na dating 60 ay 70 pesos naman po ngayon. Sa kamatis na dating 18 ay 20 pesos po ang kada kilo. Ang mantika po natin, wala. Okay, sa asukal po tayo mga kapuso, yung pong puti ay 60 pesos, ngayon po ay 50 pesos. At ang ating wash na tinatawag na dating 55 ay 48 pesos na lamang. At ang pula na dating 52 ay 46 na. Wow, bumaba. 46 o 48, pero 46 po ang nakasulat sa amin. So I think mas tama po yung sa amin. Okay, 46 pesos po ang kada kilo. Yan mga kapuso, ang mga presyo ng mga bilihin dito po sa Dagonoy Market, San Andres, Manila. Kaya mamalengke na po kayo. Yan muna ang pinakahuling update mula dito. Balik muna tayo sa studio.
Thank you, love. Makikipaalala muli, may pasok po ngayon ng mga estudyante sa lahat ng antas ng paaralan, public man yan o private. At ngayong tagulan, maganda, makibalita dito sa Unang Hirit! Unang hirit, ang saya-saya sa unang hirit.